Nakilala sa kanyang karangyaan, kagandahan, magagarang sapatos, at sa minsang tinaglay niyang kapangyarihan. Siya ay walang iba kundi si dating unang ginang Imelda Marcos. Sa aking espesyal na huling pagtatanghal sa programang Powerhouse, nakapanayam ng inyong lingkod si Mrs. Marcos at ilang lihim ang ating nalaman. Ang salitang Imeldific, kapag tiningnan sa diksyonaryo, ay nangangahulugan daw na ostentatiously extravagant o yung sobrang rangya. Ang salitang ito raw ay hango mismo sa marahil pinakatanyag na First Lady sa buong mundo, si Imelda Romualdez Marcos. Sa edad na 84, aninag pa rin ang gandang minsang naikumpara sa US First Lady na si Jacqueline Kennedy. The true and the beautiful. Yan ang motto ng dating unang ginang. Ngunit ayon sa mga kritiko, nasobrahan daw ata sa beautiful. Alam mo ba yung sinasabi ko nga, pagka ang Pilipino, hindi sinasabi na good morning, good afternoon, buenos dias, buenos tardes, guten morgen, guten abend. Ang sabi, we greet each other, magandang maga, magandang gabi, magandang araw, magandang. We're brainwashed to be beautiful. Are you saying that if the government pursues selling your jewelries, you will seek legal recourse to that action? I'll go to the International Court of Justice. Yes, because... What do you know? Because I will be fighting for my people. This is beauty that I got for the Filipino people. This is not for me. Anong buhay ko? Ilan na lang ang buhay ko? I'll be 84 on July 2nd. 84, wow. Para ito sa sambayan ng Pilipino. Dito sa gym, sa likod ng bahay nakatago, ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilyang Marcos tungkol sa questionableng mga kayamanan. You're entering the documents of the trial of the century. Oh! Here. 170 banks that Marcos deposited money on. Just to show you the bill of lading. How much is that? $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion. Billion? 240 billion? Only one shipment. And these are plenty of shipments. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. No, this will save the world. The world. The world. This This is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Not only the Philippines, but the world. I did not have the privilege of interviewing Mrs. Marcos in New York because she was really so guarded. But now, I now have the privilege of doing it. And you have the nerve to ask me shocking questions. Are they shocking? Really? Were there shocking questions? Some wouldn't dare. Oh, really? Oh, but I think I would because I am coming Anyway, with a... I am but coming okay, with a very because clear I believe in conscience. transparency. Anyway, I have nothing to hide. Grabe mga kaibigan, itong mga taong ang interes ay pang sarili, pampolitika lang, mga pwesto, kapangyarihan at salapi lang siguro. Ha? Kasi kung talagang may tunay na pagmamahal sa bayan at sa ating bansa, dapat ang itinutulak nila ay pagkakaisa, magtulungan para sa kabutihan na nakakarami. Pero alam ba ninyo na ngayong Christmas season, magbabagong taon na nga, ang plano pa nitong mga anti-Marcos o yung iba dyan di umano retired general or mga taga-suporta ng mga Duterte, abay lagi ang sinasabi sa kanilang mga social media accounts, mga press release, mga interview, ay laging pag-aaklas, laging pagbabanta ng pang-aagaw sa kapangyarihan. Alam po nyo mga kaibigan, kahit sa buong mundo, kahit sa anong mga bansang mayaman o mahirap, ang pag-aaklas at pang-aagaw ng kapangyarihan ay hindi solusyon. Inuulit ko, hindi solusyon sa kahirapan at sa problema ang pang-aagaw ng kapangyarihan o pag-aaklas gamit ang pwersa para mabalik sila at maghawak ng posisyon at salapi ng bayan. Tandaan nyo, aralin nyo, lahat ng klase ng sistemang pampolitika at gobyerno sa buong mundo, walang nagtagumpay at wala pong
naging kabutihan ng tuloy-tuloy ang pag-aaklas. Laging ang record sa mayamang mga bansa, kaya sila yumaman ay may pagkakaisa, may pagtulong sa gobyerno, may pagrespeto sa kanilang mga batas. Yan, tingnan ninyo ang Japan, walang protesta. Tingnan ninyo ang Hong Kong, tingnan ninyo ang maraming mga bansa, ang tulad ng Amerika, Canada, tulad ng Australia, New Zealand at European Union, maging ang malaking mga bansa sa Middle East. Meron bang protesta ron? Meron bang nagpabagsak doon? Ilang mga bansa yun, pero ibang issue meron dyan. Kasi may usaping maaaring may kinalaman sa terrorist group o anumang bansang ang plano naman ay hindi lang pang-aagaw ng kapangyarihan o hindi banggulo sa mundo. Ibang level yon. Pero dito sa atin sa Pilipinas, wala namang ganon. Hindi pa tayo matuwa, hindi pa kayo matuwa na kukontrol na ng ating pamahalaan ang problema sa terorismo, communism, dito sa atin. Ang inyong pinalalakas at iniingayan nila ay yung mga pamumulitika, pang-aagaw ng kapangyarihan, ng wala sa lugar. Hindi yan solusyon sa maraming Pilipino naghihirap. Lalong maghihirap kung papalit-palit tayo ng gobyerno ng wala sa lugar. Lalong kawawa ang mahirap kung nagagamit sila at nagpapagamit sila dahil sa kahirapan, dahil sa mga personal interest ng ilan dyan. Yung mga mamamayang galit sa gobyernong ito. Kung sabi nyo may grabbing corruption, ba't hindi kayo magfile ng kaso? Magpa-imbestiga at magfile ng kaso laban sa particular na sa opisyal ng gobyerno. Wala naman hong monopoly. Lahat ay pwedeng mag-file ng kaso kung may basihan at ebidensya laban sa pang-aabuso. Ay ba't hindi nyo gawin? O baka naman talagang wala kayong ebidensya. Gusto lang yung siraan ng gobyerno, gusto lang yung pabagsakin ng gobyerno, gusto lang yung maghawak ng kapangyarihan. Ay ang iba dyan, galing na dyan eh. Nasarapan siguro nung kayo nakapwesto. Kaya gusto nyo bumalik ng wala sa lugar. Sumali-sali kayo sa eleksyon, political exercise, na legal na naaayon sa ating saligang batas. Tapos ngayon na mawala kayo, hindi kayo napwesto, galit kayo sa gobyerno, gagamitin yung mahirap, pabagsakin ng gobyerno. Kasi yung people power o pag-aaklas laman sa pamahalaan, hindi yan magagawa ng isang sektor lang. Kaya huwag nyong gamitin, huwag nyong ibuli, huwag nyong isaywar o kung anumang meron kayong ginagawa sa ating mga military at kapulisan. Kasi hindi yan magpapagamit. Dahil ang kailang sinumpaang tungkulin na naaayon sa ating saligang batas ay maglingkod sa bayan. At yung chain of command sa military, pagrespeto sa Commander-in-Chief, ang Pangulo, sa kailang Chief of Staff, sa kailang Department of National Defense Secretary. Ang ating kapulisan ganun din, pagrespeto sa PNP Chief at sa ating Pangulo. Yun eh. Non-partisan sila. Pero bakit? Hindi ko nila lahat. Mayroong pangilan-ngilan, ayoko ng pangalanan, makapasikat lang na mga retiradong mga militar daw na laging yan ang agenda. Eh, tingnan mo ng mga buti kung ano sila at sino sila. Wala rin namang nagawa ng araw siguro. Di ba? Eh, bakit sila nag-uorganisa para pabagsakan ng gobyerno? Eh, hindi naman yan ang solusyon, inuulit ko. Bakit? Pag nagpalit ba ng gobyerno at kayo maghawak ng gobyerno, babagsak ba ang presyo ng pagkain? Nabilihin? Tulad ng rice? Dadami ba ang Pilipino may trabaho? Dadami ba ang turista at kapitalista sa bansa? Hindi naman eh. Lalong maghihirap. Kasi pag nagpalit ng gobyerno nang wala sa oras, back to zero. Simula na naman tayo. Naka-take off na ako sa aeroplano, nakalipad na, naka-take off na, pataas na tayo, ekonomiya at iba pa, pinipilit yung ibaba, pinipilit yung ibagsak. Kasi ang interest nyo, sarili lang. Gusto nyo kayo ang magpalipad ng aeroplano. Hindi lang kayo kontentong sakay. Gusto nyo lumipad pa kayo. Di ba? Dahil sa power, siguro sa lapi, pera. Tama na, sobra na. Maawa naman kayo sa bayan at maawa kayo sa mga taong ginagamit nyo. Yung kahirapan, kahinaan, inaabuso nyo para sa inyong interest. Nakita nyo, wala sumasama sa inyong malalaking tao, na mga politiko, na mga negosyante, kasi alam nila ang inyong agenda. Ang inyong nagagamit ay inyong binubulab sa inyong paniniwala ay yung kahinaan ng iba na hindi naman nila alam na sila lalong maghihirap, na sila lalong mahirapan kung laging back to zero tayo, lagi tayong simula, hindi makatake off ng malayo, hindi makalipad ng malayo. Ay lahat ng malaking negosyante, ang forecast nila, gaganda ang ekonomiya ng ASEAN region. Kasama ang Pilipinas. Pag sinabing ASEAN, maraming bansa sa ASEAN, uunlad, gaganda ang ekonomiya natin. Pagdating tamang panahon, basta nasa tamang direksyon. Kasama tayo dun eh. Una-una, ang Pilipinas, hindi dapat nagugutom kasi meron tayong napaka-agricultural country tayo. Dapat tayo ang nag-i-export, hindi tayo nag-i-import. Diba? Although marami na ang Pilipino, 115 million na tayo. Diba? Pero kung magtutulungan at bibigyan ng priority ng mga taong nakakaintindi na tumulong sa gobyerno at tumulong sa mahirap, mas kailangan nyo. Pero yung nakakaintindi kayo, pero interest nyo nang ibabaw, gamitin ng mahirap, sirain ng gobyerno, agawin ng gobyerno, kawawa ang tao niyan. Sayang yung forecast, sayang yung expectation, sayang yung na-recruit na
nakumbinsi na ng mga kapitalista pumasok ng Pilipinas, mga turista pumasok ng Pilipinas, kung yun namang iilang grupo o kakaunting grupo ang ambisyon, mangagaw, manggulo. Ay, di ba? Kahit pa paano, nakakasira kayo. Pero hanggang doon na lang. Yung minsan o 2 beses hanggang 3 beses nag-try kayo, hindi kayo nagtagumpay, enough na yon. Huwag na ninyong araw-arawin pa. Huwag na ninyong parang 2-5 na ang pagpapabagsak sa pamahalaan. Pinagtatawanan na kayo. Dahil kasi, hindi organisado. Pangalawa, ayaw maniwala sa inyo ng matitinong Pilipino na nagmamahal sa kanilang pamilya, sa ating bansa at sa pamahalaan. Tandaan natin, ang mga nasa gobyerno, lahat temporary lang. Ang Pilipinas ay ang mamamayang Pilipino. Ang mamamayang Pilipino dapat umunlad, hindi ito dapat sinisiraan o ginagamit para sa inyong pangsarili na interes lamang.